mga best! Samantha here! Kung bago ka lang sa channel na to, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Finally, pinalabas na nga ang 5 breakups and a romance na pinagbibidahan ni Alden Richards and Julia Montes. Grabe, sobrang nakaka-excite to kasi alam naman natin na they are two brilliant actors of today's generation. Ito rin yung comeback ni Julia Montes after 8 years. Plus, after comeback film na din ni Alden Richards sa big screen. Since nireview natin last time yung A Very Good Girl, syempre, palalagpasin ba natin yung kay Alden Richards na 5 breakups and a romance? Sobrang big deal to sa local films kasi as we all know, si Catherine at si Alden ay gumawa ng history sa film nila before na Hello, Love, Goodbye na nag-iwan ng record na highest grossing Filipino film of all time. Imagine na kapag-earn sila ng 880 million pesos. What? Syempre, diba, nakakasabik na din bumalik sa sinehan. Imagine dati, pandemic, diba? Walang sinehan. So, unti-unti na tayo bumabalik sa normal. Kaya naman, support local films. And of course, magmo-movie review tayo kung worth it nga bang panoorin ang 5 breakups and a romance. What? And of course, before that, samahan niyo muna ako sa aking journey sa movie house. Arat G! And I'm back! Grabe guys, legit, ang galing talaga nila umacting both. Knowing Julia Montes, wala pa rin siyang kupas sa pag-acting. Sinabayan din ni Alden, di rin nagpakabog. Grabe, sobrang same wavelength sila. Kaya salute to them, ang galing. By the way, this movie is directed by Miss Irene Villamor. Kudos sa director, sobrang isa na namang masterpiece ang nagawa niya. The maker of the movie Meet Me in St. Gallen, Sid and Aya, and many more. Spoiler alert tayo guys! Nag-start yung
movie sa country na Singapore. Dito sila nag-meet. Ito kasing movie na to, para siyang book na may 5 chapter. So, tumatalon-talon yung timeline. Actually, yun yung isa ko sa nagandahan. Kasi hindi siya predictable. Nagle-level up na talaga yung mga Filipino films natin. Kasi nag-iiba-iba yung atake. So, from the title itself, nag-break sila dito sa iba't ibang timeline. Pinakita talaga dito yung reality na hindi palaging masaya sa relationship. Hindi puro kilig. Hindi to fairy tale. Pinakita talaga dito yung hardship and struggle sa isang relasyon. Diba kasi usually sa mga love story movies, ginagawa for mainstream na masyadong kilig, masyado ng fairy tale yung movie, yung minsan masyadong exage para lang pakiligin yung mga viewers. Where in reality, syempre sa relationship, 'di ba? Hindi naman palaging ganun. Dito sa movie na to, uulalin ka talaga ng katotohanan na kung bakit ang relasyon minsan napupunta sa hiwalayan. Una, priorities in life. So dito sa movie, Alden as Lance, Julia as Justin. Si Alden kasi dito, medical student siya nung una. Magdo-doktor. Si Julia naman, fashion designer. Okay naman yung buhay niya. Hindi sila naging okay sa umpisa kasi syempre meron pa silang mga kanya-kanyang priorities sa life and goals. Imagine, 'di ba, yung isa estudyante na pinoproblema pa niyang makapasa. Yung isa naman, okay naman na. Pangalawa, social status. Dito sa movie na to, si Alden, elite siya. From the family ng mga doctors. And si Julia naman dito, middle class. But goal-oriented siya. So, magkaiba sila ng perspective sa life. Iba rin yung mga circle of friends nila, mga friends ni Alden, mga elitista. Tipong si Julia hindi makasabay. Minsan ganun talaga, no, kapag magkaiba ng status, kahit sa reality. Hindi minsan nagkakasabay yung vibes. Minsan mahirap magkasundo sa isang bagay. Kung mas mayaman yung isa, mas mahirap yung isa. Pero syempre, love conquers all. Kaya din naman dito sa movie, si Alden, talagang mahal din niya man talaga niya si Julia dito. It's just that may ginawa kasi si Alden dito na hindi ko nasabihin na kailangan mong panoorin. Gusto ko kasi talagang mapanood din ninyo. Pangatlo, syempre, principles. Yung mga prinsipyo niya sa buhay or values. Since 8 years tumakbo yung relationship nila dito, on and off. Syempre, di ba marami na naging changes sa kanila. Nagbago na rin yung mga perspective nila in life, depende sa experience nila. Kasi dito sa movie, napansin ko na si Julia, parang conservative talaga siya. Pero dahil sa ex niya na na-mention, naging somehow liberated siya. Kaya naman nag-start yung movie na one night stand silang dalawa ni Alden. So yun, diba? Depende sa magiging pagsubok mo sa buhay, yung magiging prinsipyo mo. Minsan din, kung sino yung mga nagiging ex mo, from there, nababago ka. Perhaps dahil yun sa mga traumas, lessons, na natutunan mo, kaya nagbabago ka. Fourth, external factors. Like dito sa movie, si Alden naging busy siya sa mga patients niya kasi nagka-COVID. So, naging problema rin nila yung distance dahil walang physical presence. Which is nangyayari rin yun sa totoong buhay, di ba? Minsan nagkakaroon ng problem sa relationship dahil hindi kayo magkasama. Or on the other hand, minsan naman kapag magkasama naman kayo sa iisang bubong, nagkakaroon din ng problema kasi may-discover kayong something new sa partner ninyo, 'di ba? Na hindi niyo nagugustuhan, kaya mauuwi sa breakups, yung mga ganon, external factors. And of course, fifth, time. Yun talaga pag nawala, 'di ba? Kasi 'di ba minsan kapag time na yun naging problema sa relasyon, pag for example walang time yung partner mo sa'yo, minsan yung iba hindi nila iniintindi kung bakit nga ba nawawalan ng time yung isa. Tendency yung iba naghahanap ng time and comfort sa iba. Kaya dun na nagsa-start yung problema sa relationship na nauuwi sa breakup. So, by watching this movie, talaga namang maiiwasan yung mag-break kung matututunan yung i-fix itong 5 major issues na to. Guys, yung isa pang maganda dito sa movie na to, yung cinematography nila, yung views, color grading, visuals, yung tipong kahit puro negative na or problem na yung nangyayari sa kanilang dalawa, bawing-bawi talaga sa visuals. And of course, yung musical score nila, ang galing, talagang nakakapag-build ng emosyon sa mga viewers. Plus yung theme song nila dito, Lives. Yung ending dito, syempre hindi ko nasabihin para naman sa mga hindi pa nakakapanood, ma-watch nyo siya. Kasi gusto ko talagang mapanood nyo. Pero bigyan ko na lang kayo ng clue. Ito kasing director nila dito is anti-romance. So take it from there. Alam nyo na. Lesson of this movie, sobrang daming takeaways dito sa movie na to, and isa doon is
Sa relasyon, meron talagang highs and lows. So, kailangan yung pag-usapan and i-fix kung may problema man. And you have to accept and embrace yung mga flaws nyo sa isa't isa. Kasi wala namang perfect eh. Pero may mga times talaga na kung hindi kayo para sa isa't isa, mangyayari talaga ang breakup. Sabi nga ni Julia dito, every mistake, you have to face the consequence. Alden kasi dito sa movie, ilang beses niyang binalikan si Julia. Si Julia naman, hindi niya na ine-entertain si Alden na makabalik pa siya ulit. Yes, it's painful na ma-experience ang breakup, but it teaches you to focus on yourself, like self-love and your growth. Sa breakup kasi, dun mo talaga marirealize what kind of love yung deserve mo and what kind of partner yung para sa'yo. Ikaw din, na kung anong klaseng partner ka ba dapat sa partner mo. Sa relasyon kasi, team kayo eh. Partner kayo. Working effort talaga siya. Team effort. Sa buhay talaga, pagdadaanan mo yung sakit, mga heartbreaks sa relasyon, but that will make you stronger and wiser. In every negative situation naman, though, there's always a brighter side. Kaya kung galing ka sa breakup or kung pinagdadaanan mo yung heartbreak ngayon, use that as your fuel and motivation to succeed. Use your energy and effort towards positive. Focus in improving yourself because a better you will attract a better next. So yun guys, hope nag-enjoy kayo sa ating movie review. And kung meron kang natutunan sa video na to, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Keep safe everyone! Love you all! Pero ayun nga mga best, diba? Real talk. Pag during heartbreak, may psychological effect talaga. Diba, aminin nyo, masakit, hindi ka makakain, hindi ka makatulog, hindi mo alam kung paano uumpisahan yung araw mo. Sabi nga ng iba, yung feeling na para kang namatayan. Parang dumidilim yung mundo mo. Kaya talaga dun sa mga taong mapanakit, ha! May araw rin kayo. And syempre, kung ayaw nyong masaktan, ma-heartbreak, kasi nga sobrang painful, huwag na lang magjowa. Char!